Halishan, narito tayo sa isang napakagandang lugar sa Giverny, France, ang bahay at hardin ni Claude Monet, ang ama ng Impressionismo. Nag-train at bus ako papunta sa Giverny at ito ay mabilis ko ding pinagsisihan. Nahirapan akong hanapin kung saan ako bibili ng ticket dahil hindi mo pala siya mabibili sa mga ticket machines at kung saan saang ticket booth. Sana bumili na lang ako ng tickets online or di kaya sumali na lang sa mga group tour, lalo na limited lang ang oras ko. Naku, lesson learned. Pinapunta ako sa Gare Saint-Lazare at dahil ang Giverny ay nasa Normandy region ng France, dapat pala dito mismo sa Normandy na service center ka bumili ng tickets. Nakabili na din finally at yung train ko ay 1:21 PM pa, pero 12 PM pa lang. Dito na ako sa train station tumambay at kumain na muna ng lunch. July 13 pa po ito, isang araw bago ang national holiday ng France, kaya marami ding biyahero. Around 1 hour and 30 minutes lang sana ang biyahe at ang expected arrival ay 2:43 PM. Pero na-delay din ang train namin ng isang oras. Di na ako nakapag-video dahil sobrang stress ko na. Lalong-lalo na ang announcement kung bakit nade-delay ang train namin ay naka-French at yung katabi ko hindi rin marunong mag-English. Laging tandaan na maaaring magkaroon ng mga pagkaantala sa pampublikong transportasyon, minsan nga strike at hindi talaga darating ang train. Time check, 3:35 PM, nandito na kami sa Vernon. Medyo kinakabahan na ako ng slight dahil magsasara ang destinasyon namin by 6 PM at hahabulin ko pa yung train pabalik sa Paris. Anyway, nilet go ko na mga worries ko at enjoy ko na ang moment. Dito na din mismo ako sa driver bumili ng round trip bus ticket patungo sa Giverny for €10. Dinadaanan natin ngayon ang lungsod ng Vernon at dumadaloy nga din dito ang ilog Seine na dumadaloy sa Paris. Sa ganda at payapa ng lugar ay parang nawala ang pagod ko papunta dito. Dito na kami sa parking area binaba at maglalakad pa tayo papunta mismo sa bahay ni Claude Monet. Paborito ko talaga mag-explore sa mga countryside dahil sila ay mas madalas na konektado sa kanilang mga tradisyon at kultura. Finally, andito na din. Open lang pala sila from April 1 hanggang November 1 this year. Ang entrance fee nila ay €11. Tinawanan pa ako ni Kuya Guard dahil ang dami basura sa loob ng bag ko. Ito nga pala yung mapa ng bahay at hardin. Napakalaki at may 2 oras lang ako. Sana maikot ko lahat. Tara na't bisitahin natin ang tahanan ni Claude Monet. Dito siya nanirahan sa loob ng 43 taon at ang kulay rosas na mga pader at berdeng bintana ay pinili mismo ng pintor. Noong mga panahon niyon, karaniwang kulay abo ang pintura ng mga bintana. Nais ni Monet itambal ang bahay niya sa hardin. Kakaiba ang bahay na ito kasi pahaba siya at 40 meters long nga ito. Andito na tayo sa unang studio ni Claude Monet. Sa mga pader, makikita ang mga reproduksyon ng mga likhang sining ng pintor at tumitindig na balahibo ko dahil sa sobrang excitement bilang isang artist. Marami sa mga orihinal na version ng mga pintas sa silid na ito ay maaari nang makita sa Marmottan Monet Museum sa Paris. Isa nga sa mga pangarap ko ang magkaroon ng ganitong well-lighted na studio. Ang mga kasangkapan at ang mga bagay na andito ay eksaktong pareho pa rin na nagbibigay ng malalim na katotohanan sa tahanan ng pintor. Ito na nga yung bedroom ni Claude Monet. Dito mismo natulog yung pintor sa simpleng kama at dito rin siya namatay noong 1926. May magandang tanawin siyang natatanaw mula sa 3 bintana ng silid tulugan patungo sa hardin. Dito din makikita yung collection ng Japanese prints ng pintor at dito din siya kumukuha ng inspirasyon sa kanyang mga gawa. Si Monet at ang kanyang asawang si Alice ay hindi tumutulog sa iisang kama. Karaniwan na itong ginagawa ng mga upper middle class sa France noong panahon nila. May koneksyon ang silid ng mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang banyo. Ang napakasimpleng bedroom ni Alice ay pinapalamuti ng mga Japanese woodblock na may mga larawan ng mga babaeng characters. Okay lang naman pala na medyo late afternoon na ako pumunta dito kasi ayon sa ibang YouTubers, hindi na sila makakapasok dahil punong-puno ito ng mga bisita lalo na tuwing summer. Dito din nanirahan ang 4 na stepdaughters ni Monet na may kanya-kanyang silid habang ang kanyang 2 anak na lalaki at 2 stepsons ay tumutulog sa attic. Karamihan sa mga bagay at likhang sining na exhibit ay pag-aari mismo ni Claude Monet at kinoconsider ito na kaparehong exhibit sa isang museo. Kaya bawal hawakan ang anumang kagamitan o bagay
bagay na nasa bahay na ito. Tulad ng makikita nyo, halos merong something sa bawat sulok dito. Mga art prints, dekorasyon, pintura, skulptura, ngunit lahat ay maganda pa rin at hindi magulo. Personally, basta hindi lang makalat ay masarap talaga pagmasdan ang mga ganitong interior. Andito na tayo sa madilaw na dining room. Ang dilaw ay isang kulay na itinuturing na kulay ng gutom. Kilala bilang isang masayahin at nagpapabuti ng ating mood. Ito rin ay kilala na nagpapalakas ng gana sa pagkain na nag-e-encourage sa mga tao na kumain pa ng mas marami, kaya naman may dilaw yung McDonald's at Burger King sa kanilang mga logo. Ang silid kainan ay konektado sa kusina upang mapadali ang serbisyo. Nais ni Monet ang isang asul na kusina upang makita ng mga bisita ang tamang kulay na nag-aakma sa dilaw na silid kainan kapag bukas ang pinto patungo sa kusina. At ang paglabas ay sa pamamagitan ng hagdanan ng kusina patungo sa hardin. Ayun na nga guys, house tour natin sa bahay ni Claude Monet, isang kilalang pintor at ama ng impresyonismo. Dito na muna magtatapos ang video natin. Abangan nyo na lang ang susunod na video kung saan ang hardin naman ang itour natin. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. Please like and follow for more. Cheers!